Magkababata sila at kakaiba ang journey ng kanilang buhay. Please welcome no other than Elijah Canlas. Magandang gabi po. Una, congrats and salamat, Sir Ricky. Bata pa man sila, ay si Tonyo na ang tagapagtanggol ni Paul. Sa mga bully sa klase, sa isang teacher na ipinahiya si Paul. Maski sa asong kalyeng muntik na siyang kagatin. 13 anyos sila nung unang maghalikan. Sa CR, sa likod ng eskwelahan. Inosenteng halikan, parang dumaplis lang at di sinadya. Pero noong college, matapos ang isang rally sa eskwelahan kung saan nahiga maraming estudyante sa kalsada upang magprotesta laban sa pagpasok ng mga mobile ng military. Noong silang dalawa na lang ang sadyang napaiwang, nakahiga pa rin sa gilid ng kalsada, bumalik si Tonyo at hinalikan siya. Mula noon, ay dalawa na silang ipinagtatanggol ni Tonyo. Siya at ang bayan. Di nagtagal ay nag-drop out na sa eskwelahan si Tonyo. Lalong naging aktibo sa community organizing, tinanggal ang social media, hinigop ng kilusan, hinigop ng underground, hinigop ng dilim, hinigop ng mga di na alam ni Paul kung saan, kung ano, kung kailan, hanggang sa isang gabi ay dumating. Yakap, halik, luha. Tonyo, huwag ka munang aalis. Tonyo, kailan ka babalik? Ang mga mata ni Tonyo, tuwing magbabalik, ay may mga nasaksihan ng dugo. Hapis, karahasan, tumatandang mga mata, nagagalit ng mga mata na nararamdaman niya sa pagyakap nito sa kanya. Na parang gusto siya nitong sikilin, labanan ng puwersang sumisikil dito. Sa tuwing magtatalik sila, ay nakikita ni Paul ang katawan ni Tonyo na pinatigas ng buhay mahirap. At lalo pang pinatigas ng buhay underground. Sa indayog ng kanilang mga katawang hubad at habang umuusad ang mapanganib na mga oras, ay naririnig ni Paul na ibinubulong sa kanyang tenga ni Tonyo, "Mahal kita, Paul. Ikaw ang aking bansa, ang aking pamilya, ang aking lahat." Isang gabi ay dinukot ng mga nakasibilyang sundalo si Tonyo. At doon nagsimula ang walang katapusang paghahanap ni Paul kay Tonyo. Gabi-gabi, sa kalsadang yun, sa malapit sa tambakan ng basura at sa ilalim ng aandap-andap na lamppost. Sa tabi ng pader na may graffiting nagsasabing, "Ako ang akin, gusto mong tsupain?" Habang inuulit-ulit niya sa isipan ang mga nangyari. Gabi-gabi, hindi siya makatulog. Hinahagkan ang naiwang damit ni Tonyo. Pina-flashlightan ang bahagi ng kamang laging hinigaan nito. Sa kapipindot, wisik ilaw ng flashlight, di nagtatagal ay lumilitaw sa bilog na liwanag nito si Tonyo. Nakangiti sa kanya. Sinasabi sa kanyang, "Mahal kita. Ikaw, ang aking bansa, ang aking pamilya, ang aking lahat." Hindi siya pumipikit na nakatingin lang dito. Kapag pumikit siya, ay baka agad itong maglaki. Thank you.